sa pagkakambing. Kahit sa tao, ma-apply din natin yan na ang kalinisan ay kalusugan. Ayun, ang kalinisan ay kalusugan. Tama po 'yun mga ka-agri, kaya At ang kalusugan ay kayamanan. ayan. Kung kayo po yung kambing at kayo'y nakatira sa hindi malinis na kulungan, magiging malusog ba kayo? Dadami kaya kayo mga ka-goats? Yun yung mga tanong ng karamihan. Lalong-lalo na po ngayon, maraming nagkakamatay ng mga kambing dahil sa palaging ulan. Kaya sabi ng ating kaibigan, ang kalinisan ay kalusugan. Ang kalusugan sa ating kambingan ay kayamanan. Magandang araw mga kakambing. Ngayong araw po ay pag-usapan po natin kung ano ba dapat gawin sa mga goat house natin. Bakit po ba napaka-importante ng daily na paglilinis ng ating kulungan ng ating kambing? Papakita po natin sa inyo kung ano pangyayari dito at bigyan ko po kayo ng konting gabay. Hindi po tayo eksperto pero sana po ay makakatulong po ito sa iyong pagkakambing. O yan po, papasukin po natin yung ating bahay ng kambing ngayong umaga para yung mapakita sa inyo kung ano talagang mga tunay na mga pangyayari dito. Ano ba yung tips na pwede nating maipakita sa inyo? Yan po. Kung makikita po ninyo, napakarami ng dumi dito. Sa mga nagkakambing dyan, kahit po tayo ay native goat racers po, bigyan ko pa lang kayo ng tips. Sa umaga po, kailangang mag-umpisa po tayong malinis at maglinis nito ang ating goat house po kung napalabas na natin sila. Ano ba yung unang gabay na pwede nating maituturo sa inyo mga kagoaties? First po, check po natin yung meron bang hindi maganda, mayroon bang mga dumi ng kambing natin dito na hindi po siya tama sa ating paningin. Yung medyo makikita natin ba't medyo basa ito, yan po. Maghanap po tayo kasi pag may nakita po tayo dito, kaya po dito, pasensya na po sa mga kumakain dyan, matrigger na po tayo. Alam po natin kung sino yung nakatambay nito dito noong isang gabi. Alam po natin kung sino yung hanapin natin para po mamalaman natin kung may diranamdam ba siyang sakit o wala. Pangalawang tips po mga ka-agri, dapat itong mga dumi ng ating kambing bago po sila pumasok ulit sa hapon, na wala na po yan dyan at least 2 hours po. At least 2 hours man lang bago sila umakyat dito. Bakit ba 2 hours pa talaga? Dahil po hindi po natin alam kung magkakaroon ba ng sunshine sa araw o hindi. Kaya kailangan po at least 2 hours na mahanginan po siya. Madry po siya ng natural ng hangin para po mawawala lahat ng pwedeng mga ammonia, amoy-amoy dyan ng kanyang dumi at saka ng kanyang ihi po mga kagoats. Para po pag umakyat po sila ulit dito, wala po silang malalanghap para po na maging reason na sila ay magkakasakit mga kagoats. Gabay po, ikatatong gamay, gabay. Pag may nakita po tayo ditong parang nagtatai po talaga, yung malakas po yung pagtatai ng ating kambing, mag-disinfect po tayo dito. Pagkatapos po yan, malinisan ng walis or makuha itong mga dumi na ng ating mga kambing. Mag-disinfect po tayo kahit gamit lang po tayo ng Sunrox, 1:10 po sa tubig. Isang maliit na Sunrox po yan sa 10 liters of water po. Para po sigurado tayong na walang matitirang mga bakterya po dito sa sahig. Kasi po araw-araw nila itong inaapakan. Kaya pag mayroon po talagang nagtatae na sobra talaga, mag-disinfect po tayo gamit ng Sunrox or kahit anong cleaning agent po sa ating sahig mga ka-agri. So, apat po na gabay na masasabi po natin sa inyo na tips po. May nagtanong pa sa atin okay lang ba? Walisin lang. Period na itong mga dumi. Pwede na rin po siguro. Kung free range na kaya po dito, pwede na rin po. Pero pag naka full confinement po kayo, hindi po okay na lilinisin na niya ng walis na hindi po na-disinfect. Kailangan po talaga na disinfect po siya pag naka full confinement po kayo. Kasi po yung mga kambing natin dito ay free range po. Kaya hindi po sila mamalahagi dito ng buong araw. Isang gabi lang po sila dito, wala na naman sila. Diyan lang sila bago umalis. Diyan, bago lang sila nakakapagdumi o nakapag-ihi. Yan po, nanotice natin. Umiihi po sila bago sila umalis dito. Kaya diyan tayo talaga maglilinis ng todo. Pero pag naka full confinement po ito mga ka-agri, hindi po pwedeng
wawalis-walisin lang yan. Kailangan po nating masunod ng pagdi-disinfect yung sahig natin kasi po araw-araw nilang inaapakan yan. Diyan pwede talaga magsisimula na magkakasakit yung ating kambing. Pero sa mga free range po, especially po native goats, walisin natin. Pag may nakita tayong andun yung grabe yung tama ng pagtatay, yun lang yung area na ating madi-disinfect, ay okay na po. Maliban na lang kung masyado po kayong masipag, okay, mas okay pa rin po yun. Yan po yung mga tips nating pwedeng masabi sa inyo. Yan po yung mga importance ng araw-araw na paglilinis po dito sa goat house po natin. Sabi ng iba kasi, kambing lang yan, kakambing. Kambing lang yan. Wag pong ganon. Treat po natin silang parang sarili na rin natin, na pag naging malinis itong kanilang tinutulugan, magiging malusog po talaga sila at expect po natin gaganda yung ating kabuhayan sa pagkakambing. Diyan po talaga makasabi po tayo talaga na may pera po sa pagkakambing, mga ka-agree. Sige po, ipapakita na lang natin sa inyo na nililinisan natin yan dito. Ito time lapse na lang po natin para po hindi po kayo maboring. Kasi po na-check naman natin, wala pong sign na nagtatae dito. Kaya very good ngayong araw. Very good po mga kakambing. Walisin na natin yan. Kaya natin yan kasi ngayon ay 9 a.m. in the morning. It will takes after 3 to 4 p.m. Mamaya silang akit dito. Sure na sure po tayong dry na po ito. Pag gusto nating linisin talaga ito after na makuha itong dumi ng pagwawalis, pwede po natin itong buhusan ng tubig at saka lagyan ng disinfectant. Sige po, maraming salamat. This is your friend, Agritechnics TV. Sir Agri, sa iyong experience po, ano po yung mahalagang bagay na pwede mong maidudugtong sa paglilinis palagi ng ating goat house? Through my experience, mahirap talaga maglinis kapag wala kang sariling walis. Ayan po, gumagawa siya ng sariling walis para yan rin sa paglilinis ng kanyang goat house. Ayan po. Beside po that, ano po yung madudugtong nyo sa ating segment ngayong araw? Kasi ito yung expert natin sa pagkakambing. Kahit sa tao, ma-apply din natin yan na ang kalinisan ay kalusugan. Ayun, ang kalinisan ay kalusugan. Tama po yun mga ka-agree, kaya... At ang kalusugan ay kayamanan. Ayan, dyan tayo naghahanap ng yaman sa pagkakambing kasi maraming nagrereklamo ngayon, palaging bumubuhos yung ulan. Maraming namamatay na kambing. Hindi nila alam, yun po ang isa sa main reason kung bakit namamatay yung ating kambing. Hindi po malinis ang kulungan at hindi po elevated ang kulungan ng kanilang kambing. Yun po. Saang bagay tayo mag-venture, sir, always talaga nating isa sa alang-alang yung proper sanitation na tinatawag. Ayun. Kaya kahit po dito kami sa ilalim nitong kulungan ng ating kambingan po, hindi po namin amoy. Wala po kaming naamoy dito. Fresh pa rin yung hangin dito. Kaya kahit dito ka matulog na pwede pa eh. Yun pala yun, sir. Maraming salamat po, sir. Baka may dudugtong pa kayo. Yun lang. Yan po. Ang kalusugan ay kayamanan. Ang kayamanan ay nasa kambing. Ayun. Maraming salamat, Sir Agri Adventures.